Para sa akin, isang bagay na dapat nating isa-isip, yung mga tao will form their own opinion tungkol Always, sa'yo. always. Kahit anong gawin mo. So, wala kang control dun eh. Pero may control tayo kung paano tayo magre-respond, Yes. paano natin dadamahin yon o dededmahin yon. Yes. Maganda sana matutunan natin na imbis na mag-react, yung mag-respond. Magkaiba yan eh. So, reaction is automatic. Yung response ay conscious. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello, hello! Mabuhay kayong lahat. Welcome back sa What's Next with Jovit Moya. Here we unpack life's ups and downs and remind you, hindi kayo nag-iisa sa biyahe ng buhay. O, di ba? Uy, teka. Huwag niyo kalimutan ha, mag-subscribe kayo sa YouTube, sa Spotify, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram at dyan yung matatagpuan ang What's Next with Jovit Moya para sabay-sabay tayong bumabiyahe sa biyahe ng buhay. So today, mga kaibigan, pag-isipan natin, naramdaman na ba natin yung parang lagi tayong pagod? Yung bang lagi tayong inaantok sa araw, pero sa gabi, hindi ka naman makatulog. Kaya burnout is becoming the new normal para sa ating mga Pilipino. So, marami tayong mga stressors, no? Nandiyan ang financial pressure. Andiyan ang napakahabang work hours. And syempre, ang expectation sa atin, kailangan always top performer ka, di ba? Marami sa atin na talagang may pressure din ng pamilya, di ba? Papasok ka lang ng trabaho, sa traffic pa lang, stressed ka na, di ba? So, araw-araw ba naman na ganun, parang natatrap tayo sa isang vicious cycle. Pagod, stress, puyat, at syempre, burnout. Sa episode na ito, mga kaibigan, makakausap natin ang isang sleep and burnout coach. Yan, specialista natin yan. Alam mo, mga guest natin dito, yung tinatawag natin ng mga talagang eksperto sa kanilang larangan. So, para pag-usapan natin kung bakit maraming nahuhulog sa ganitong cycle. At paano tayo makakapag-recharge? Paano tayo makaka-revitalize? O actually, in her case, re-energize yan. At makakatulog ng maayos para naman gumanda ang ating pag-iisip, ang ating damdamin, ang ating kalusugan. At makatakas tayo sa masamang cycle na ito. Mga kaibigan, i-welcome natin si Coach Dina Salonga. Thank you, Jovit. It's a pleasure to be here. I really love the energy. Ang galing. And I know this topic is, something that is relevant sa maraming tao, especially sa ating young workforce, di ba? Nung nagsimula akong gawin itong content ko, hindi ko in-expect ang magiging reaction ng mga tao na sumusunod sa aking mga accounts, no? So, ang dami talaga sa kanila na nakakaramdam ng mga sinasabi mo. Relate nila. Oh, Ako yan. pagod, puyat, stress. Sometimes they will say burnout, may anxiety pa nga, may panic attack, lahat. Marami. So, I hope na sa usapan natin ngayon, sa kwentuhan natin, Yan. marami tayong matutulungan at maraming matututunan yung mga makikinig sa atin. Alam mo, Dina, ang Pilipino kasi, hindi lang tayo worker. Alam mo, sa ibang bansa, worker ka lang. You go home, you feed your dog, Yeah, you cook for the family, that's it, go to sleep, work again tomorrow. Sa Pilipino, hindi. Worker ka na, breadwinner ka pa,
pinag-aaral mo pa yung kapatid mo, Caretaker. caregiver ka pa kay lola, Oo. magulang ka pa, Yeah. emotional support ka pa kay kumare, Mhm. 'di ba? Ang dami mong roles. Totoo. So, bakit nga ba napaka-common ng stress sa mga Pilipino? Nakakaapekto ito sa mental state, 'di ba? So, Oo. bago pala magsimula yung araw, it already sets the tone for the Oo. day, 'di ba? Stress na So, tayo. ano pang ano natin dito? Alam mo, napansin ko lang sa mga comments na natatanggap ko sa aking account, marami sa kanila, number one, apektado sila ng mga sinasabi ng iba. Or kung ano ang magiging opinyon ng ibang tao tungkol sa Bibilang ng kanila. likes, parang Facebook. Oo. At saka, baka may sinabi lang yung kaopisina. Maramdamin ang mga Pilipino. Sensitive. Yeah. Very emotional. As a people, as a culture, we are very emotional. So, parang natural sa atin na maapektuhan ng mga ganitong bagay. And isa nga sa mga na-advise ko sa kanila, na kung hindi naman importante itong mga tao na to sa buhay nyo, huwag nyo na lang pansinin. 'Di ba? Sabi nga nila, deadma, no? Alam naman natin kung ano Deadmatic. ibig sabihin ng deadma, no? Huwag na lang pansinin, ignore. Kung hindi naman sila importante sa buhay mo. Rather than nape-pressure ka sa mga sinasabi nila. Kung boss mo yan, kung magulang mo yan, then you listen to them. Pero kung kapitbahay lang, minsan, alam mo tayo, naglalakad ka lang sa kalsada, may babati sa'yo, magko-comment na ng hindi maganda, no? Parang ang taba mo ngayon, No, di ba? parang ganyan. Na-stress ka bigla. Johnny, kamusta ba? Parang tumataba ka, na-stress ka na bigla doon. Parang nakakalbo ka. Parang Yeah. Hindi mo na nagustuhan, di ba? So, affected na tayo kagad. I think yan ang ating nature. So, kailangan maging aware tayo na meron tayong ganong tendency. So, anong dapat nating gawin para hindi tayo maapektuhan? No? Para sa akin, isang bagay na dapat nating isaisip, yung mga tao will form their own opinion tungkol sa'yo. Kahit anong gawin mo. So, wala kang control dun Wala kang control sa opinion ng iba, sa sasabihin ng iba. Ang pwede mong i-manage ay ano ang iyong response. Ano ang iyong response dun sa mga sinasabi nila. Yun ang pwede mong i-manage. So kung natitrigger ka ba, napikon ka, nainis ka, at ito'y nag-cause ng stress, yan ay within your control. Hindi mo pwedeng isisi yan sa ibang tao kasi ano mo na yan kumbaga sa scope mo yan. Pero yung mga sinabi nila sa'yo, wala kang magagawa So, it's fair to say na wala tayong control sa opinion ng iba, sa sinasabi ng iba. O sa ginagawa ng iba. Pero may control tayo kung paano tayo magre-respond, Yes. paano natin dadamahin yon o Yes. dededmahin yon. Yes. Tama ka dyan. At itong pag-respond natin sa kanila, ang pinakamalaking factor dito is ano yung conditioning mo. Paano ka, yung tinatawag natin na autopilot behavior. Meron tayong mga ganun na hindi tayo aware na tendency. Basta na lang siya lumalabas kasi yun ang conditioning natin. Simula sa pagkabata, ito yung kinalakihan natin. Halimbawa, kung ikaw ay lumaki sa isang pamilya or household na ang mga tao ay mahilig pumansin at mamintas. 'Di ba? So, ganun ka rin. Mahilig ka rin mamintas. So, pang tendency mo, pag may nakita kang ibang tao, meron ka kaagad judgment or comment tungkol sa kanila. Kasi yan ang autopilot mo. Or kung mahilig magalit ang mga tao sa bahay nyo, ang tendency mo, madali ka rin magalit. So, may konti lang masabi ang ibang tao, galit ka na kaagad. 'Di ba? Ito ay yung tinatawag nating reaction. Ang reaction ay isang bagay na hindi pinag-isipan or hindi conscious, pero kusang lumalabas kasi nga autopilot. Ngayon, ang maganda sana matutunan natin na imbis na mag-react, yung mag-respond. Magkaiba yan So, reaction is automatic. Yung response ay conscious. Dapat Pin- pinag-iisipan. Pinag-isipan. Ayan. So, kahit paano tayo mag-shift from reaction or reacting to responding. Sa dami ng mga factors, bukod sa mga sinabi mo, yung mga stressors na yan, binanggit mo yung opinion ng ibang tao, Yeah. yung mga puna-puna, yung mga ganito. Meron bang mga ibang factors na predominant sa Filipino culture? Sa tingin ko yung pagiging emotional.
Yan ang pinakamalaking stressor natin eh. Marami tayong bagay na dinaramdam. Na sa ibang kultura ay trabaho lang. Oo. 'Di ba? Magkaroon tayo ng sikat na expression na walang personalan. Sa British nga, di ba? Yung pag nag-iinsultuhan sila, sa kanila normal yun. Correct. Hindi nila dinadamdam yun. Pero Yes. challenge pa nga sa kanila yun eh. Na kailangan meron akong isasagot dyan na mas maganda. Ay, pabalik. Oo. Pabalik. Tsaka yung kunyari, sa opisina, minsan nag-argue, no? And ito, naririnig ko to sa mga cross-cultural corporations, no? Na may mga expat na boss, tapos Pilipino yung mga staff nila dito, sa Manila. Nahirapan sila kasi masyadong maramdamin. Dinadamdam. Mga employees. Oo. Paglabas ng boardroom, mainit ang ulo, pikon. Ayaw makipag-usap. Sa kanila, wala lang. Nag-argue kayo sa meeting. Paglabas, labas lang kayo. Mag-beer, True, ano man ang true, gagawin. true. Sa atin, hindi. Mga 1 linggo natin kikimkimin. Nakaka-stress yun, ha? Totoo yan. At hindi kasi natin naiintindihan yung compartmentalization. Ito trabaho lang. Paglabas yan, hindi na natin dadalhin yun dito. 'Di ba? Ito pamilya to, hindi natin dadalhin din dito. Yung pag-compartmentalize ng buhay natin. Walang idea sa ganyan ng Pilipino. Sa kanila it's one whole. Walang pader yan in between. Hindi ba? Saka parang lagi silang naiinsulto. Kahit may sinabi ka lang na hindi naman, iba kasi yung, meron akong natutunan sa isang training ko na impact is not the intention. Minsan yung dating sa'yo, hindi naman yung intention nung nagsabi. Speaking of the government, tama ba? Government bang social weather station? Hindi ko alam kung government yan. Anyway, I'm sure private yata yan. Noong 2025, no, last year, meron silang parang nirelease na survey. Parang na 34% daw ng mga Pilipino ay madalas nakakaramdam ng stress, no? Pero hindi ito dahil sa trabaho, hindi ito dahil sa pamilya, dahil daw sa financial. Naniniwala ako dyan. Sa tingin ko nga, baka mas mataas pa eh. No? Kasi, ayan pa yung isang nature siguro ng Pilipino na madalas makastress sa atin. Marami sa atin ang kulang sa pera. Kulang sa pera. Meaning, parang hindi nag-aabot yung sweldo natin doon sa pangangailangan natin sa isang buwan. So, I was in business for a long time and I employed people. And one of the things na palaging nangyayari, may advance, may loan, merong magkakasakit sa probinsya, kailangan magpadala ng pera, walang pera. Yun, malaking stress yun. Diba? I think sa ibang bansa, walang ganun eh. Yeah, I think sa burden ng mga working class Filipinos, no? Wag na lang yung sa mga level ng, kunyari, messenger or yung mga manual labor. Even sa mga, sabi nating entry-level professionals or maybe working for up to mga 5 years. Karamihan sa mga yan, breadwinner. Breadwinner. Ito yung mga tipong ipinagbili ang kalabaw para makapag-aral sa kolehiyo. Tapos, nag-iisang pag-asa ng pamilya. Nakatungtong ka sa Maynila, nakapagkurbata ka, nagkatrabaho ka. Parang yung buong pamilya mo, nakadepende sa'yo eh. Na kahit anong panggastos nila, parang sa'yo sila titingin. So, itong worker na to or employee na to, paano na lang yung buhay niya, di ba? So, magsisimula din siya ng sarili niyang plano sa buhay. Siguro magkaroon siya ng girlfriend or boyfriend na eventually magkakapamilya siya. So, pinoproblema niya itong isang buong pamilya na umaasa sa kanya. Nasa tingin ko, yun nga, sa ibang kultura, walang ganon. Ilang beses natin pinag-usapan yan dito mga kaibigan. Nakita nyo ba? No? Talagang sabi ko sa inyo, pagbutihin nyo muna yung buhay nyo. Sakripisyo nyo sila. Hindi kayo ang dapat magsakripisyo. Sila ang magsakripisyo. Mag-ipon kayo, magnegosyo kayo, magpa-promote kayo, mag-aral kayo. Do everything for yourself first. Because pag yumaman ka, pag naging successful ka, dun mo na sila pwedeng tulungan. Nang hindi mabigat. Di ba? Ngayon mo gustong tulungan, pare-pareho kayong lulubog. Oo. Tsaka kasi hindi naman natin talaga sila responsibilidad. Di ba, Jovit? So, ang responsibilidad natin, siguro kung tayo magkaroon ng anak, pamilya, yung responsibilidad mo yun. Pero yung mga iba, minsan, pinsan na lang no? Pinsan, inaanak, ang lawa kasi ng pamilya natin, ang dami-dami mong kailangan tulungan. Talagang malaking stress yan sa tingin ko lang. I have seen Filipinos na talagang umalis ng probinsya, pumunta
sa Manila, nag-aral, pumasok sa waiter, nag-security guard, Uh-huh. nag-everything else, naging abogado, naging successful. Pero hindi siya nagpapadala ng pera during that time. Pero nung successful na siya, pinag-aral niya yung mga pamangkin niya, everything. Full Nasa employed pera pa, kasi no? marami na siyang pera eh. Di ba napakadali? Di ba napakaganda? Umunlad yung pamilya niya. Pero kung sa umpisa pa lang, habang nag-aaral siya, nagtatrabaho siya, nagpapadala siya, siguro hindi siya naging abogado. Siguro hindi siya naging successful. Totoo yun. Eh, kailangan din kasi siguro natin i-manage din naman yung expectations ng pamilya. Na hindi naman pinaaral mo yan tapos gusto mo sila na lang mag-alaga Correct. sa iyo, 'di ba? Hindi naman din tama. So, kailangan lang siguro tama ka, i-manage mo yun kasi may limit, may hangganan. Hindi naman masamang tumulong. Pero siguro yung pagtulong kailangan din naka-define kung ano ba ang mga critical needs, 'di ba? Maybe you can just Parang sa set emergency room, may triage yan. Ito Yeah, muna, triage. mamaya na yan. Oo, oh. maybe you can set aside a certain amount, 'di ba? Na ito lang yung kaya ko kasi the rest of it para naman sa pangangailangan ko. Otherwise, ako naman yung masyo-short. Tapos ang mangyayari, utang na lang ako ng utang. Ay, stress talaga yan pagka ganyan. Sa kultura naman natin ng mga Pilipino, no, paano nakakaapekto ang mindset na, syempre, marami na siya pinagdadaanan, pero may mindset din tayo na, alam mo, very resilient din ang Pilipino. Yes. So, nandyan din yung mindset na, okay, marami ako pinagdadaanan, alam ko marami akong pasanin, pero kaya ko pa. May ganun eh, kakayanin ko to. 'Di ba? So, sa kakakaya, Binigay. actually, lalong nai-stress, 'di ba? Ah. So, what can we do? How do we recognize this? And what can we do? Anong advice mo sa kanila? Ang importante sa tingin ko, yung meron tayo talagang boundaries. Hindi tayo pwedeng bigay lang ng bigay. Yung pa rin ang isang trait natin eh. Madalas pinapagbigyan natin yung iba. Hindi makahindi. Yan ang isang trait ng Pinoy. Hindi makahindi. Kasi yun, utang na loob, di ba? Kailangan ko tong gawin para dito or boss ko to nakakahiya, hindi ako makahindi. Pero hirap tayong mag-set ng boundaries. So, because of that, parang minsan nag-over-deliver ka na bakasyon mo na, weekend, personal time mo, pinagtatrabaho ka pa rin ng boss mo. And take note, usually, walang bayad yun. Walang compensation, di ba? Over and above what your scope of work is na ginagawa mo. To the point, nakalimutan mo yung sarili mo. Sabi nga nila, di ba, you cannot give from an empty cup or attend to yourself first sa aeroplano, di ba? Magsuot muna ng mask bago tumulong sa iba. Correct. Kung pagod ka na, magpahinga ka muna bago mo gawin yung para sa ibang tao. Kailangan aware tayo dun eh. Dun madalas tayo hindi nagkukulang. Kasi nga sa kagustuhan natin na makatulong sa iba at hindi tayo makahindi, kahit pagod na tayo, hindi natin pinapakinggan yung sinasabi ng body natin. Nagkakasakit ka na. Alam mo, maganda yung ano na yun eh. Maganda yung sinite na example ni Dina. Totoo nga naman yun. Sa aeroplano, ang sasabihin sa'yo, di ba, bago mag-flight, isuot mo muna yung oxygen mask mo bago ka tumulong sa iba. Dahil, pag hindi mo sinuot yun, ikaw ang maunang himatayin, hindi ka na siyempre, walang oxygen pag mataas ang altitude, di ba? Pag ikaw ang nag-pass out, paano mo patutulungan yung mga kasama mo? Di ba? Ganon din ang buhay natin. Tulungan muna natin ang sarili natin Self-care. bago natin tulungan yung iba. That's true. Kasi yan yung isa sa mga makakabawas sa stress mo eh. Mm-mm. Kung naalagaan mo yung sarili mo, kumpleto ka sa tulog, tamang pagkain, you get less prone to stress. Or, shall we say, para kang vaccinated sa stress. Yun. Kahit dumating sa'yo yung maraming trabaho, maraming problema, may panglaban ka eh. At saka balikan ko pa yung isang sinasabi niya. Lagi ko binabalakin. Maganda yung mga sinasabi ni Dina. You cannot drink from an empty cup. You cannot give someone. Pour. Yeah, you cannot pour from an empty cup. So you cannot give what you do not have. So hindi nyo kailangang umutang, hindi nyo obligasyon Yes. umutang para sa ibang tao. 'Di ba? Kung wala kayong ibibigay, walang masamang sabihin, wala akong ibibigay. 'Di ba? Pero hindi para gumawa ka ng hukay para sa sarili mo. Kasi yung utang hukay yan eh, may interest yan, may pressure yan. Yes. 'Di ba? Merong time period yan. So, dagdag hukay yun eh. Alam nyo yung, total pinag-uusapan na natin ang hukay. Sabi nga nila,
yung stress, nakakaapekto yan sa ating katawan. So, pag lagi kayong stressed out, meron tayong elevated cortisol level. Yes. So, yan ay isa sa mga, kumbaga, yung body mo, among other, marami pa tayong mga stress hormones. Pero among those other things, ang epekto nun, your body is in a constant state of inflammation. And because of that, nagkakaroon tayo ng kung ano-anong mga disease, especially cardiovascular disease. So kaya ngayon, stress is considered the number one killer. Di ba? Papatayin ka ng stress dahil nakakaapekto yan. Ultimo sa iyong puso. Di ba? Yeah. And other organs. And other organs, correct. So para sa iyo, Coach Dina, ano ba ang mga early warning signs na ang stress ng isang tao ay chronic na? Kasi minsan merong okay lang yung occasional stress. Yes. Ako, meron ako occasional stress. Pero meron tayo ibang mga tao, chronic na ang kanilang stress. Di may mga red flags yan. Dapat ma-identify ng ating mga manonood yan at maiwasan. Yes. Para sa akin, ang unang-unang sign, nahirapan ka matulog. Yan, sleep. Nahirapan ka matulog kasi kagaya ng binanggit mo, no? Yung cortisol tumataas pagka-stress tayo. Pag mataas ang cortisol, nahirapan ka matulog. Correct. 'Di ba? Kasi kailangan magpalit ng hormone, yung melatonin, 'di ba? Correct. Pag-kick in for you to sleep. Pero hindi naman mag-kick in si melatonin kung mataas yung cortisol. Correct. So, and these are things that naturally happen sa body natin. Meron tayong circadian rhythm. Correct. So, ito po, gagawin mo, iinom ka ng supplement. 'Di ba? Pero hindi naman yan ang gagawin ng hormone na yon. So, ang importante, paano mo mapapababa ang cortisol para makatulog ka, 'di ba? So, meron tayong mga pwedeng i-share na strategies dyan later. So, ito yung pag hindi pagtulog, ang another sign, nag-gain ng weight. Na chronic na yung stress mo. Especially gaining more belly fat. 'Di ba? Alam mo yan, bilang isang doktor. Yung nagkakaroon ka ng fat storage, Well, visceral fat, 'di ba? yung circadian rhythm kanina sinasabi natin kasi, kapag dumilim na, yung mata po natin kasi kumbaga nakakapag-recognize ng wavelength. Yeah. May mga neurotransmitters tayo, may mga neurons tayo diyan, na specialized neurons na nagsasabing, "Uy, ito red light, ito blue light, ito Correct. ganyan light." So, merong mga specialized neurons na nakakumpul po dun sa ating optic nerve. Nagko-cross po kasi yan eh. So, contralateral ang ating optic nerve. Sa ibabaw nun, meron tayong maliit na organ. It's called the suprachiasmatic nuclei. Yun po pag Spell nyo pag- nga yan. yan. Pag yan po ay nakadetect na wala na palang blue light, kakausapin na niya yung pineal gland. Oy, bakla, mag-release ka na. Gabi na, madilim na. Mag-release ka na ng melatonin. So mag-release na at unti-unti ka nang aantokin. Ngayon, paggising mo naman sa umaga, wag na ka, yung katawan mo nakaranas na ng ilaw, ingay, or anything else na magsasabing it's time to wake up. Yung first light na yan, kasi photosensitive yung melatonin So yan po i-dump sa system mo. Pag wiwi mo, yung unang wiwi mo, lumalabas na po yan. At the same time, umaangat in the first 10 minutes of your waking, umaangat unti-unti yung cortisol level mo. Yun yung ine-explain ni Dina kanina. Yes. So, napaka-importante pong alam natin yan. Tama. Alam natin yan. Kasi, evolution yan Nagbigay sa atin yan So, if we understand our bodies. That's our nature. Yan. Pero kasi, minsan, gusto nating gawing araw ang gabi. True. Marami sa tayo matulog. Pag ginagawa naman natin yan, bakit tayo nag-gain ng weight? Kasi yung brain natin uses 20% of our energy needs. So siya ang nag-iisang organ na napakatakaw sa energy. So lagi siyang gutom for energy. So sasabihin niya, pag siya ay pagod, kahit hindi kinakailangan ng katawan mo, nagpa-panic mode yung brain mo at sasabihin niya, alam mo, kailangan natin ng food. Sasabihin niya sa'yo, kailangan mo kumain. So yung kakainin mo ay high energy foods,
fats, Fat. sugars. What the- 'Di ba? Yeah. 'Di ba? Kaya pag gabi mahilig ka dun sa mataba, maalat, Matamis. matamis kasi yan yung papasok. Kaya makikita mo naman dahil hindi na kinakailangan ng katawan mo, ilusyon lang yun, Yeah. napupunta Gets dito. stored. Yun. Saka yung hormones din natin, Correct. diba? Pag kulang sa tulog, na-affect din yung ating hunger hormone. Correct. And satiety hormone na parang di tayo nabubusog. Kain ng kain, kaya nagkaka-weight gain. Oo. Yeah. Ano yun ghrelin, yung ghrelin and leptin yun. Yeah. Yun. So, yan. Tsaka, yun nga, pagka kinukulang ka sa tulog din, or highly stressed, cortisol, very high, hindi nagkikick in yung parasympathetic nervous system, which is our rest and digest. So, yung metabolism natin slows down, our digestion is not efficient. So, yung kinakain natin, nagiging fats. At saka papangit kayo. Alam niyo kung bakit? Yung cortisol kasi, alam mo yung balat natin, yung itong everything else is being held together. Tapos yung anong tawag dito? May collagen tayo, hindi ba? May ano tayo, yan ay sinisira ng ng cortisol. Kaya nagmumukhang matanda yung mga stress Highly masyado. stressed. Oo. Yeah. Oy, teka, tuloy natin. Bukod sa may lack of sleep na tayo, may weight gain, ano pa ba ang mga Hirap mag-focus. yan? Hirap ka mag-focus. Siguro kung nagtatrabaho ka, dadating yung time na parang may binabasa kang report paulit-ulit, parang hindi pumapasok sa isip mo. Kasi naapektuhan na yung mga mga brain functions because of high stress. At isa pa, emotional regulation. Nagiging mainitin ang ulo, 'di ba? So, meron nga akong isang reel na ni-release na, baka naman di naman galit yung asawa mo, baka puyat lang. Kaya mainitin ang ulo. Kasi nangyayari talaga yan. Mahihina or bababa ang pasensya. Irritable, impatient, ayan, prone to anger. So, ito yung mga common signs na sobra na yung stress mo sa katawan at kailangan mo na magpahinga. Of course, meron pang mga iba na mas malala pa at na mga medical issues eventually. So bago pa maging malala ang sitwasyon, what should they do? Yan. Siyempre, okay, na-recognize ko na. Yeah. Alam ko namang mukhang palala ng palala to. Yes. Now, nandun na tayo sa stage na, what should I do? Okay. Ako, ang binibigay kong tip palagi, magkaroon ng strategy para mag-shift from a stress mode to a relaxed mode. And para sa akin, ang pinakamadali, easily accessible, walang bayad, libre, is regulate your breath. Breath, yan. Kanina pinag-usapan natin outside doon habang nag-meeting kami. Yung breathing exercises. Yan, dito. Yan, alam mo kasi ang laking tulong yan. I promise, I believe in breathing exercises. So, sige nga, game. Okay. So kasi, para sa kaalaman naman nakikinig sa atin, ang breath para yung remote control. Pag ang breathing natin mabilis, yung signal natin sa body natin, tayo ay stressed. Pero pagka ang breathing natin ay kalmado at malalim, mahaba, ang sinasabi natin sa body natin, I'm relaxed, I'm safe, I'm good. So, yan yung kailangan nating matutunan. Paano tayo magsiswitch? Kung galit, galit na galit ka, init ng ulo mo, ang breathing mo talagang, pansinin nyo yan, pag galit kayo, ang breathing nyo mabilis. Paano tayo magkakalma, no? So, kailangan nito, may practice. Magpa-practice ka na. Pag na-detect mo na yung paghinga mo ay sobrang bilis, ma-tune in ka doon, tapos, automatically, take a strategy or a practice to calm it down. So, just deep inhale. Ano ba ang proper? And May counting exhale. ba yan? Yung iba kasi may count sa May pag-inhale. count, oo. May count sa pag-exhale. Sa'yo ba? Ano ba ang mga... Pwede rin. Usually sa pagtulog, yun ang binibigay kong tip. Kung mataas ang stress level mo at hindi ka makatulog, you can do it lying down na to train your body to go into the parasympathetic mode. So, kahit nakahiga ka, so one technique is to cover your right nostril and breathe only through the left because the left nostril is your parasympathetic nervous system. Pag active yung left nostril, ang nagiging active din ay yung parasympathetic nervous system mo. So, takpan mo lang siya and you can breathe up to 7 counts. Inhale and then you pause and then you exhale for 7 counts and then you pause. Mga siguro 10. Minsan,
ang nangyayari dun sa mga ina-advisean ko na ganyan, hindi pa sila naka-10. The next morning na sila nagising. Nakatulog na sila. Nagbibilang pa lang sila, hindi sila daw umabot sa 10. So, it's very, very effective in calming yourself down. Pero kung nagme-meeting ka, medyo weird naman nagaganon ka, di ba? So, slowing down the breath. Yan lang importante. Pay attention to your breath and breathe through your belly. Diaphragmatic breathing. Karamihan kasi sa atin. So dapat yan, dito ang nag-i-expand. Yes, parang Hindi dito ang umaangat baba. Ito po ang lumalabas-pasok. parang baby. Diba? Oo. Ang mga baby, ganun mag-breathe. So, kung may mga anak kayo, i-observe nyo paano sila huminga. Tumataas ang tiyan pag nag inhale bumababa ang tiyan pag nag exhale Yun ang i-practice nyo. Pag wala kayong ginagawa, lagay nyo lang yung kamay nyo dito, pansinin nyo paano kayo nagbe-breathe. I-train nyo yung sarili nyo na maging ganun ang breathing pattern. Kasi tinetrain tayo na nakatuck in. Stomach in para sexy, di ba? Mga girls, kailangan ganyan. Walang puson, even men, because they don't want their bellies hanging out. Right? So we're always holding our bellies in. Tapos, ang nangyari, tumitigas yung mga muscles mo sa tiyan. Nawawala yung movement ng diaphragm. Diaphragm ang nagbe-breathe para sa atin eh. So, kung hindi siya gumagalaw, ganyan ang hinga natin. So, pag ganito yung hinga natin, nagsisignal siya ng stress. So, yun ang pinaka-simpleng strategy para sa akin na pag-aralan. Silagay nyo lang yung kamay nyo dito, pansinin nyo kung gumagalaw ba siya. I-train Kung hindi pa siya sanay, then use your hands to train your belly. Ibaba nyo siyang gano'n, i-push nyo lang. Para ma-signal niya na parang, pwede palang bumaba. Okay, pag natutunan ko na to, later on, hindi ko na kailangan yung kamay ko. Nagiging automatic na siya. Oo, Parang automatic. na-training mo na yung sarili Yes, mo. meron ng neural pathway sa paghinga. Relearn how to breathe through your diaphragm. Tawag po doon neuroplasticity. Oo. Your brain is always creating new neural pathways. Yun yung sinasabi niya. Nawawala yan eh. Kasi nasanay tayo sa stressful breath. So, yan ang isang technique na anytime pwede niyong gawin. Kahit nasa meeting kayo, wala namang makakahalata. Nakaganyan lang yung kamay niyo. Breathing, inhale, exhale. Yun lang. Simple. Ako ay stretch. To Stretch relieve and your breathing, stress. oo. Kasi pag nag-stretch ka, siguro nagbe-breathe ka rin. Nagsuslow down din. Yung iba naman, maglalakad. Diba? Ilalabas. Muni-muni yun eh. Pagbalik niya, mas doble stress niya. Or splashing your face with cold water also helps because it stimulates the vagus nerve, right? Alam mo, maraming mga companies na moderno mag-isip. Hindi yung traditional. Around the world, hindi lang sa Pilipinas, na merong gym sa workplace. Pag na-stress ang mga employees, they encourage them to use the gym during office hours. And studies have shown na mas productive ang mga empleyado nila. Na pwede. Kesa dun sa, alam mo namang Pilipino, no? Hindi, oras ng trabaho, hindi kayo, ba't nagaganyan kayo? Hindi kasi tayo scientific eh. Hindi natin tinitingnan yung human part, yung utak, yung katawan, di ba? May connection lagi yan eh. Correct. Mind, So, body. yung mga ibang companies na talagang successful, they encourage their employees to exercise even during office hours. Binabayaran kita na mag-gym dyan, di ba? During the middle of the day. Kasi alam ko, doble naman ang magiging trabaho mo. Productive Kasi ka. mas productive ka. Mas magaling ka mag-isip, di ba? Yun eh. Yeah, nice. Sana mas marami maging progresibong mga business owners. Ay, mahirap mangyari yan. Usually, ganun. Alam mo naman na Pilipino, lalo na. Pinibenta. Actually, I don't think Filipinos lang eh. We have a lot of outsourcing companies, di ba? Dito, naglo-locate. Sila very meticulous din sila sa cost. Kailangan every minute counts. Well, yung mga, usually pag Western countries, they don't care. They will encourage that pa nga eh. This is Crossroads Media.